Paano naitayo ng isang pobreng bata ang Honda? Early 1900s, Japan, isang Ford Model T ang dumaan sa maliit na bayan ng Komyo Village. Marami ang tumingin dito, pero ang pinakanabighani ay isang batang nasa gilid ng kalsada. Hindi maalis ng bata ang kanyang mga mata mula sa tumatakbong sasakyan. Nagtaka ito kung paano ginawa ang sasakyan at kung paano ito tumatakbo. Sinubukan pa ngang habulin ng bata ang sasakyan, pero syempre, naiwanan na siya. Tila isang ordinaryong araw lang iyon para sa lugar at walang ibang nakakaalala sa nangyari kundi ang bata lang. Hindi niya ito nakalimutan hanggang sa lumaki siya at naging may-ari ng isa sa pinakamalaki at pinakasikat na automobile company sa mundo. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang buhay ng founder ng Honda at kung paano niya nabuo ang kanyang kaharian. Si Soichiro Honda ay ipinanganak noong November 17, 1906 sa Komyo Village, Iwata District, Shizuoka, malapit sa Hamamatsu. Siya ang nag-iisang anak ni Gihei Honda, isang blacksmith at may shop na nag-aayos ng mga bisikleta, at Mika Honda, isang mananahi. Sa murang edad pa lang, nahilig na si Soichiro sa mga tools at machines na nakikita niya sa shop ng kanyang ama. Kahit nasa eskwelahan siya, ay ito pa rin ang nasa kanyang isip. Hindi nagustuhan ni Soichiro ang pag-aaral. Dahil dito, naging mababa ang kanyang grades at natakot siyang ipakita ito sa kanyang mga magulang. Sa mga panahong iyon, kailangan mong ipakita ang iyong mga grades sa pamilya mo at tatatakan ito ng family seal bilang patunay na nakita ito ng iyong mga magulang. Dito naisip ni Soichiro na gumawa ng sariling seal para sa kanyang pamilya upang siya na lang ang tumatak at hindi na ito makita ng kanyang ama at ina. Dito unang ipinamalas ni Soichiro ang kanyang kakaibang resourcefulness. Sa katunayan, nang malaman ng kanyang mga classmates ang ginawa ni Soichiro, nagpagawa rin sila ng family seal para hindi na rin nila kailangang ipakita ang kanilang mga grades. Siyempre, nahuli rin si Soichiro at napagalitan. Habang tumatanda si Soichiro, mas lumaki rin ang kanyang passion para sa machinery at automobiles. Madalas siyang nagbabasa ng mga magazines tungkol sa mga automobiles hanggang noong 1922, nakakita siya ng isang ad na nagpabago sa kanyang buhay. Ang ad ay tungkol sa isang automobile company sa Tokyo sa pangalang Art Shokai. Noong sumulat siya sa kumpanya, agad naman siyang tinanggap. Kaya naman, sa edad na 15, umalis si Soichiro sa kanila at lumipat sa Tokyo. Excited siya noong una dahil akala niya ay matututo na siya tungkol sa mga automobiles. Pero doon siya nagkamali. Nang makita siya ng may-ari na si Yuzo Sakakibara, napagtanto nito na masyado pa siyang bata. Kaya imbis na magtrabaho sa shop, ginawa lang siyang tagabantay ng shop ng may-ari. Naging mahirap ito kay Soichiro, lalo na at hindi siya kumikita ng pera. Pero hindi siya sumuko. Nang lumaki ang shop, mas kinailangan pa nito ng manpower, kaya napilitan na silang patulungin si Soichiro. Noong una ay mga maliliit lang na trabaho ang ginagawa niya, tulad ng tagahawak ng tools, pero dinagtagal, pinatunayan niya kay Yuzo na may kakaibang talento siya pagdating sa mechanics at automobiles, at handa siyang magtrabaho para dito. Noong napansin ito ng may-ari, agad niyang ginawang prodigy si Soichiro. Pinabilib siya ng talentado at masipag na binata. Sa mga panahong iyon, naging patok sa mga tao ang sport na racing. Kaya naman, noong 1923, nagsimula na ring gumawa ng mga racing cars ang Art Shokai Garage. Noong 1923, nabuo nila sa tulong ni Soichiro ang The Curtiss na isang racing car. Ang engine nito ay mula sa isang American Curtiss biplane at gumamit sila ng chassis ng isang Mitchell car. Isinali nila ito sa 5th Japanese Motor Car Championship noong 1924 at nanalo ng first place. Sa karerang iyon, si Soichiro ang first engineer para sa kanilang race car. Noong 1928, nagtayo ng bagong branch ang Art Shokai Garage sa Hamamatsu at agad pinili ni Yuzo ang kanyang binatang prodigy upang mamuno dito. Noong una ay hindi naging maganda ang takbo ng negosyo. Maraming customers ang hindi nagtiwala kay Soichiro dahil sa murang edad nito. Kadalasan sa kanyang mga customers ay yung mga nireject ng ibang shops. Pero dinagtagal, nakita din ng mga tao ang sipag at talino ni Soichiro. Kung noong una ay siya lang ang nag-iisang nagtatrabaho sa bagong shop,
Ngayon ay nagkaroon na siya ng 30 staff. Maliban sa galing ni Shuichiro sa mechanics, sikat din siya bilang isang talentadong race driver. Sa katunayan, naset niya ang record para sa pinakamabilis na race speed sa Japan, isang record na tumagal ng 20 years bago pa malagpasan. Pero noong 1936, naaksidente siya at kinumbinsi siya ng kanyang pamilya na hindi na magkarera. Pumayag naman siya. Sa taong iyon, napagod din si Shuichiro sa pagre-repair ng mga sasakyan. Ginusto niyang gumawa ng sarili niya. Sinabi niya ito sa kanyang boss, pero hindi nagustuhan ng mga may-ari ang ideya. Malaki ang kinikita ng garage sa pagre-repair at malaking sugal ang mag-manufacture ng sasakyan. Kaya naman, gumawa ng sariling kumpanya si Shuichiro. Itinayo ni Shuichiro ang Tokai Seiki Heavy Industry sa tulong ni Shichiro Kato, ang naging presidente ng kumpanya. Binalak nilang mag-manufacture ng piston rings pero hindi nila ito nakuha agad. Nagtayo ng research center si Shuichiro upang pag-aralan kung paano gumawa ng piston rings. Habang pinapatakbo niya ang kanyang kumpanya, nagtrabaho pa rin siya sa Art Shokai Garage. Pumayat si Shuichiro dahil sa sobrang stress, pero hindi siya sumuko. At noong 1939, nakuha na rin nila kung paano gumawa ng piston rings. Agad na umalis si Shuichiro sa Art Shokai Garage at nag-focus sa kanyang kumpanya. Sa mga panahong iyon, sikat na ang Toyota bilang isa sa mga kilalang automobile companies. Nag-order ng 50 piston rings ang Toyota mula kay Shuichiro, pero hindi nito nagustuhan ang produkto. Mula sa 50 piston rings, 3 lang ang pumasa. Pinagsikapan pa ni Shuichiro ang pag-imbento. Sa katunayan, nag-enroll pa nga siya sa Hamamatsu Industrial Institute upang mas matuto pa sa paggawa ng piston rings. Nagpunta din siya sa iba't ibang piston manufacturing companies sa bansa at sa wakas ay nagtagumpay din siya. Nakaimbento si Shuichiro ng piston ring na hindi lang pasado sa standards ng Toyota, sobrang taas pa ng quality. Agad na nag-order ang mga automobile companies kay Shuichiro at tila maganda na ang pupuntahan ng kanyang negosyo. Pero may kamalasan na naman na dumating. Noong 1941, sumali ang Japan sa Pacific War at naapektuhan ang negosyo ni Shuichiro. Kinuha ng Ministry of Munitions ang kontrol sa kumpanya at kinuha pa ng Toyota ang 45% equity nito. Maraming mga workers ni Shuichiro ang napilitang umalis sa trabaho dahil na-draft sila sa military para sa giyera. Noong 1945, mas naging malala pa ang sitwasyon nang tamaan ng isang air raid ang factory ni Shuichiro. At pagkatapos ng giyera, napilitan siyang ibenta ang buong kumpanya sa Toyota. Nagpahinga muna si Shuichiro sa paggawa ng mga piston rings. Naghirap din ang Japan pagkatapos ng giyera. Tila tapos na ang pangarap ni Shuichiro. Pero isang araw, nakakita siya ng isang generator engine na ginamit ng mga sundalong Hapon para sa kanilang wireless radio. Doon niya biglang naisip kung paano ilalagay ito sa isang bike upang hindi na kailangang magpedal ng mga tao. Noong 1946, ginamit ni Shuichiro ang kanyang lumang warehouse upang itayo ang Honda Technical Research Institute at mag-focus sa kanyang naisip. Nang makabuo na sila ng motorbikes, nagustuhan ito ng mga tao dahil hindi ito mahal at madali lang gamitin. Noong wala na silang makuha na lumang radio engines, nag-imbento ang grupo ng kanilang sariling engine. At noong 1947, tagumpay nilang nabuo ang Type A engine. Sa unang pagkakataon, may tatak itong Honda. Matapos ang isang taon, itinayo rin niya ang Honda Motor Company na kilala natin ngayon. Noong 1949, nabuo ng Honda ang kanilang pinakaunang motorcycle, ang Honda Model D. Pero masyado itong mabigat at mahal, kaya marami ang hindi bumili. Kaya naman, ginawa nila itong mas maliit at mas magaan upang maging mura din siya para sa mga tao. Pagkatapos ng 3 taon, inilabas ng Honda ang Super Cub motorcycle. Agad itong sumikat sa mga tao dahil hindi ito kamahalan at napakagaan lang nitong dalhin. Hindi lang ito sa Japan sumikat. Noong 1958, umabot na sa US ang Super Cub at nagustuhan din ito ng mga Amerikano, lalo na ang middle-class working Americans dahil sobrang mura lang nito kumpara sa mga motors na gawa ng mga American companies. May presyo na $295 ang Super Cub, 1/4 lang ng mga presyo ng American motorcycles na tulad ng Triumph at Harley Davidson. Pagsapit ng 1960s,
ang Honda na ang pinakamalaking motorcycle company sa buong mundo, pero tila kulang pa rin ito para kay Soichiro. Hindi maalis sa isip niya ang rason kung bakit nahilig siya sa ganitong bagay, ang Ford T model na nakita niya noong bata pa lamang siya. Ang unang ginawa nila ay ang T360 mini pickup truck na sinundan naman ng S500 sports car. May mga bumili ng mga sasakyang ito pero hindi ito karamihan. Tunay na nagtagumpay ang Honda sa automobile business nang magawa nila ang isa sa pinaka-successful na sasakyan sa kasaysayan, ang Honda Civic. Inilabas ni na Soichiro ang Honda Civic noong 1972 at agad itong pumatok sa mga tao. Maganda ang forma nito at hindi rin ganoon kalaki, kaya maganda itong dalhin. Pero maliban dyan, may isa pang rason kung bakit napakapatok nito. Noong 1970s, nagkaroon ng oil crisis sa mundo at pinaka-naapektuhan ang mga gumagamit ng sasakyan. Pero may pangontra si Soichiro dito. Nakaimbento ang kanyang grupo ng isang panibagong method sa paggamit ng gasolina, ang Compound Vortex Controlled Combustion, kung saan pwede nang makabiyahe ng mas malalayong distansya ang sasakyan mo ng konting gasolina lang ang ginagamit. Sa katunayan, ayon sa copilotsearch.com, ang Honda Civic ang panglima sa pinakamabentang sasakyan sa kasaysayan na nakabenta ng 27 million units. Sinundan din ito ng mga sikat pa na Honda cars na tulad ng Honda Accord at marami pang sikat na sasakyan. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Honda mula sa pangatlong pinakamalaking car producer sa Japan ay naging pangatlong pinakamalaking car producer sa buong mundo. Nagretiro mula sa kanyang posisyon si Soichiro Honda noong 1973 at pumanaw siya noong 1991 sa edad na 84. Hanggang ngayon ay sikat pa rin ang Honda hindi lang sa Japan, kundi pati na rin sa buong mundo. Tuwing mga sasakyan at motor ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng hindi banggitin ang Honda. Nakakabilib kung iisipin mo na ang lahat ng ito ay nagmula sa isang mahirap lamang na bata mula sa isang maliit na bayan sa Japan. Isang patunay na kahit ano pa ang estado mo sa buhay, basta may sipag ka lang at determinasyon, kaya mong abutin ang iyong mga pangarap.